mas pinaigting na rin ang seguridad sa mga pangunahing transport hub ngayong Holy Week rush. Sa pangunguna ng Office for Transportation Security, sinuri ang mga paliparan at terminal kung saan daan-daang bala na ang nakumpiska. Ang mga kaganapan sa isinasagawang inspeksyon, binantayan live ni Giselle Ricafort. Giselle. Joel, ininspeksyon ng Office for Transportation Security yung malalaking transport hub ngayong Holy Week rush yan. Unang pinuntahan ng team ni OTS Administrator Undersecretary Gilbert Cruz yung Ninoy Aquino International Airport para siguruhin yung latag ng security measures. Mahigit 100 na mga bala yung nakumpiska sa NAIA pagpasok ng Semana Santa lamang. Mula yung mga ito sa 200 mga bala na nakumpiska sa mga paliparan nationwide, kabilang yung 4 o 65 na mga live ammunition sa isang babaeng pasahero mula naman sa Puerto Princesa Airport. Hawak na yung babae na makakulisan habang yung iba pang nahulihan, anting-anting yung kanilang katuwiran. Pakinggan natin. Here we're checking the equipment na ginagamit. We're checking on yung information na nilalabas namin kung natin disseminate ang maayos kasi importante din yan para sa mga mananakay na bago sila sumakay. At least yung mga bawang, alam na nila kasi ang nangyayari kasi nasa loob na sila bago pa nila nalaman na bawal pala magdala ng mga easy open guns, bawal pala magdala ng mga anting-anting na gawa sa bala, kaya bawal pala yung mga pointed and rated weapons. So, yun yung mga ginagawa namin to drivers. And also, we're also checking mga personnel. Ipinakita naman sa media ng NAIA Infra Corporation yung proseso ng newly commissioned explosive detection system na kayang magkatukoy ng mga bomba at iba pang klase ng pampasabog. Namaagi rin yung OTS ng mga go bag at mga flyer na mayroong travel tips para sa mga mananakay. Tulad patungo nito itong Parañaque Integrated Terminal Exchange na una namang ininspeksyon ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin. Kasama ni Cruz na BFP OIC Wilberto Riconil Angquantio at BFP NCR Acting Regional Director Archie Andumang. Nasita sa security inspection kanina yung isang bus driver dahil sa pahirapang pagkuha sa fire extinguisher sa kanyang unit. Idiniin ni Cruz yung kahalagahan na handa yung parehong driver at konduktor na rumisponde sa sunog habang nasa biyahe, lalo ngayong tag-init. Sa kabuuan ng administrador na nasunod naman daw nitong pamunuan ng terminal yung latag ng pinag-usapan nilang security measures. Pakinggan natin. The drivers, saka yung mga staff ba niya, trained kung paano aalalayan yung mga pasahero natin. Yung mga firefighting equipment ba nila working. Like kanina, chinek natin with our fire chief here. Chinek natin yung worthiness ng kanilang firefighting equipment, specifically yung fire extinguisher. And doon kanina may nasita kami dahil nga nakatali ng ng alambre, and it took him 8 seconds para matanggal yung alambre, and it's supposed to be dapat madali mo siyang mahugot dahil kung 8 seconds yun at tapos mayroong nasusunog sa loob ng bus. That's a long time para mapatay mo at mapaalis mo yung tao, and supposed to be mali yung ginagawa niya na yun na nakaharang siya doon sa labasan ng mga pasahero. Diba, mabilis na kumakapal ngayon yung bilang ng mga pasahero dito sa PITX at sa huling talanga nitong pamunuan, pumalo na sa 1.8 milyon ng mga pasahero yung dumaan sa terminal ngayong Holy Week lamang. Ayon kay PITX Senior Corporate Affairs Officer Kuling Calbasa, pinakamarami yung naitala nitong Martes Santo na nasa 176,000, sinundan noong Lunes Santo 171,000 at ngayon naman ng Miyerkules Santo, inaasahan na lalagpas daw yan sa 200,000 mananakay. Mas mataas na yung foot traffic ngayon kumpara sa 1.4 na milyon na naitala noong Semana Santa 2025. Para sa NBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort.